Hello po, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. So, nakakalungkot po yung nangyari sa Myanmar at saka sa Thailand dahil napakarami po ng apektado sa lindol nung Friday. Po. So, hindi ko lang malaman kung ang ano po nito, ang talagang lindol is 7.2 or 7.7. Ayan. So, iba-iba yung ano nila, yung view. Pero kahit iba-iba yung kanilang pagkakalagay, kahit si GMA 7.7 eh. So, ang dito yung talagang makikita natin ito, napakalakas po na lindol ang nangyari sa kanila. So, tingnan po natin yung sa Myanmar. Panoorin natin yung video po dito. So, ayan po. Gumuguho. Lakas, ano? Yun. Yung tulay, guho. Grabe. Gumuguho talaga siya. Sa Bangkok naman ito guys. Apaw yung building eh. Oh? May swimming pool kasi sa taas eh. Ang nag-apaw. Lakas oh. So, ayan guys, yung lindol na nangyari sa Thailand at saka sa Myanmar. So, nakakalungkot man pero talagang hindi na natin mapipigilan. At siyempre, nakasulat din po yan sa Biblia. Yung mga earthquakes, ay nakasulat yan sa Biblia. Kung ito po yung pinakamalakas sa lindol na sabi nila kung ito po yung pinakamalakas sa lindol na sinasabi sa mga balita, siguro nga ito na yung pinakamalakas kasi sa Biblia sa Revelation 16 verse 18 nakalagay po diyan, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao ang lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Ayan. So, nakasulat po yan dyan sa Biblia. Hindi po natin hindi na po natin mababago yan. Talagang nakatakda na pong mangyayari yan sa sangkatauhan. At actually, kung kung ang pagkakaalam natin is ito na yung pinakamalakas na lindol na nangyari sa kasaysayan, 7.7 magnitude na lindol is kung ako lang magtingin, hindi pa to nangalahati sigurado yung kagaya na nakasulat dito sa Biblia, sa Book of Revelation, kasi mas kakilakilabot, sabi dito, mas kakilakilabot, lubhang kakilakilabot yung lindol na mangyayari. Sigurado, pag lindol ng panahong ito, nung panahong yan, sa panahon ng Biblia, ay talagang ubos talaga lahat. Walang matitira. Kaya nga, habang hindi pa huli ang lahat, actually, lahat naman tayo ay dapat talagang lumapit sa Panginoon. Lahat tayo may takot nangangamba tayo, may mga takot tayo sa ating buhay. Marami tayong kinatatakutan. At ang isa na kinatatakutan ng tao yung pagpunta natin sa impyerno. Kaya nga, habang hindi pa huli ang lahat, yung mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Kristo, kailangan nyo na pong sumampalataya. Kasi once na dumating ang panahon na sinasabi ng Biblia, lahat ng dako sa buong mundo is magugunaw. Hindi naman talaga mapipigilan ng tao yan. Kaya ngayon pa lang,
ano po, nararamdaman na natin na talaga unti-unti na, ano po, unti-unti nang nawawasak yung mundo natin. So, isa lang ang ano natin, isa lang yung ating pag-asa, yung Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, nananawagan ng mga lahat ng mga mangangaral sa panahong ito. Hindi lang sa panahong ito, no, panahon pa ni Jesus Christ, ano po, na kailangan po nating sumampalataya sa Kanya, kahit na po tayo ay ubod ng kasamaan, ano po, ubod ng sama, ano po, kailangan natin lumapit sa Kanya. Dahil ang isang taong hindi lumalapit sa Panginoon at hindi sumasampalataya sa Panginoon at hindi sumusunod sa Panginoon, higit na mas masama pa kaysa sa taong nagnanakaw o ano man yung mga kasalanan ginagawa niya, higit pa. Dahil unang sa lahat, yun yung kinapupuotan ng Diyos, yung hindi natin pagsampalataya sa Panginoon. Kaya nga, dito sa lindol na ito mga kapatid, mangyayari po ito. Dahil ipinahayag na po ito ng Panginoon na doon pa lang sa Matthew na magkakaroon ng mga lindol, ano po, tingnan po natin. And po ano, sa Matthew chapter 24 verse 7, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. So hindi na po natin mapipigilan yan mga kababayan. Yan na po yung pahayag ng ating Panginoon Jesucristo at talagang mangyayari at mangyayari po yan. Kaya napanood ako nun sa sa mga iba't ibang ng YouTube, ng mga platform ng social media na ayon sa mga scientists ay magkakaroon ng malaking o hindi tinatawag na paglindol ng napakalaki o napakalakas. So kung mangyayari may mga kababayan, mga kapatid, so yung 8 point something na yon na mangyayari sa Pilipinas, sabi sa mga, ewan ko lang kung gaano katotoo, no? Kasi marami ako napapanood ng mga video na talagang pan po yun, mangyayari daw sa Pilipinas. Actually, wala naman ligtas ang Pilipinas pagdating sa lindol. So, yun po yung yun po yung natin, napanood na karaan, pero sa TikTok, at saka sa mga Facebook, napapanood ko lang siya. So, kung mangyari man yun, huwag natin kalimutan na tayo po ay may pag-asa. Ano po? Kasi ang mundong ito talagang mawawasak, pati tayo mawawasak din. Kaya nga, kailangan natin lumapit sa Panginoon. So, alalahanin nyo lang na may Panginoon tayo. So, hanggang doon na lamang po mga kapatid, at papatuloy natin ipanalangin yung mga tao sa Myanmar kasi marami rin mga Christian yata doon, at sa Thailand, ano po mga kababayan din natin, mga Pilipino, iba-iba po pong lahi na dapat din po ay sana ay nasa magandang kalagayan ngayon. So pag-pray po natin yung nangyari sa kanila, at huwag naman po tayo sanang makadanas ng matinding ng ganong klaseng paglindol, ano po. Pero hindi natin maiwasan yan kung mangyari, kung gugustuhin ng Panginoon, kasi nakasulat na po yan sa Biblia. So ingat lang po tayo. So, hanggang doon na naman po mga kababayan, mga kapatid, at sana ipagpalain po kayo ng Panginoon.